Sa pool, si VP Sara Duterte dahil sa pusit. Na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. No, so huwag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Para sa mga nagsasabing nasupalpal si VP Sara Duterte ni Castro about po dun sa pusit. Eto ang panoorin ninyo. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Diba, Madam Chair? Yes, and please, I remind also our persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. Bakit mo ako kinocrucify? You're saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting. The chair. You see? And then, I cannot fire there, the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito na po? Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Kasi nga, unity, unipink. Yung dating magkakaaway ng mga makabayandak, ngayon po ay magkakampi na at bumabalik na po sa dati. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Nagbabalik na po tayo sa political vlogging dahil medyo konti na naman po yung mga nagpo-promote ng online casino. Pero hindi ko po sinasabing titigilan ko na po sila mga lode. Dito po muna tayo mag-focus dahil ito po painit na po ng painit ang issue po dito po kay VP Sara at mga Olipores po ni Bangag. So ito mga lodi ha, marami pong natutuwa sa sinabi po ni Castro about po dun sa parang pusit daw po si VP Sara Duterte. Ito yung suplak natin kasi yung clip lang naman ni Castro ang pinapakita nyo pero yung reply niya dito hindi nyo naman pinapakita. Sino ba talaga ang nasunog dun po sa hearing? O ito, pakinggan nyong mabuti mga idol ha, about po ito sa budget hearing 2025 ng Vice Presidente natin. Madam Chair, the topic and the invitation of the House of Representatives to the Office of the Vice President for this hearing is the 2025 budget proposal. There is no confidential funds in the 2025 budget proposal. Ang gusto ni VP Sara Duterte dito ang pag-usapan po ang 2025 budget hearing. Hindi na po yung about sa confidential fund na matagal naman po nang tinanggal sa budget po ng Vice Presidente. So ito ang gusto ni Kimbo. For the information of the body, the letter that we sent our Madam Vice President reads as follows. In the second paragraph, we noted the following topics to be discussed. Item number 3 is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. That's item number 3. So I can provide you copies of the letter. So clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. So kasama po dun sa kanilang topic ang 2023 budget po ng confidential fund. Gusto po nilang talakayin. Or 2022 po ba mga lodi? So dito na pumasok si Castro at nagbida-bida na po siya dito. Kasi nga po, alam na niya ang mangyayari dito sa sinabi po ni VP Sara Duterte. Ito po. So, yes, Honorable Francie, may proceed. Mukhang hindi na tayo sasagutin ng hindi na ako sasagutin ng ating Vice President. So sa bawat sagot kasi na ganyan ng ating Vice President, for the record, since ayaw magpaliwanag ang VP, so ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. So, yun lang, Madam Chair, kaya hinihiling natin sa Vice President o OVP, kailangan na maipaliwanag itong mga sinasabing item dito. Anyway, Madam Chair, sa kanila naman nanggaling yung utilization at confidential and intelligence fund. And of course, ito lang naman ang hawak ko din dito, yung notice of disallowance. Kaya gusto talaga nating maintindihan, Madam Chair, kung ang notice of disallowance ay, so syempre papaliwanag pa nila yan, kung paano, di ba? So kailangan malaman din ng taong bayan na sila yung nagbibigay ng pondo para sa operations ng OVP. Pumasok na naman po yung linyahan ng taong bayan. Eto po sila ganyan po sila kagagaling. Dinadawit po nila ang pangalan ng taong bayan para po makapamulitika dito po sa ating Vice Presidente. At eto na po yung sinasabi nyong sa pool, si VP Sara Duterte dahil sa pusit. Nagkakamali kayo dyan mga lodi. At lahat ng mga agency. At kailangan yung maipaliwanag. So hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry po the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair. Kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So huwag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Madam Chair, may I? Natawa pa si Brosas doon sa sinabi niyang pusit. Madam Chair. No, sorry, wait. Before we proceed to the next person on the list, I believe that our
former President Gloria Macapagal-Arroyo would like to interject. Eto, maganda po itong sinabi ni dating Presidenteng Gloria Macapagal-Arroyo. Observation made in relation to the point of order, because in the beginning, it was settled that the issue would be the 2025 budget. And in all our hearings, to what I recall, when we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year, and that is the reason why the House removed the confidential funds. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. So that's my observation, Madam Chair. Ayan mga Lodi, klarong-klaro Mataas ang ginastos nila dyan para talakayin po yung budget hearing dyan sa confidential fund mga idol. At natalakay na nga po yan noong nakaraang taon pa mga Lodi. At tinanggal na po yung confidential fund sa budget po ni VP Sara Duterte. Kaya hindi na po kailangan yan maisingit dito po sa kanilang budget hearing 2025. Ano pang dating? Ano pang purpose niyan? Para patagalin ang pagbibigay ng pondo sa ating Vice Presidente. Madam former President, but of course we know that yung pondo ng 2023 ay of course pwede pa rin maging continuing appropriation hanggang 2024. Ano kaya ang purpose na talaga nito ni Kimbo? Bakit mo tatalakayin? Ikaw nga mismo, hindi mo nga mapatunayan na meron talagang nilabag dun po sa reports na sinabit sa iyo ng ating Vice Presidente. Di ba nagbigay ka ng araw na dapat maisumite para dyan sa confidential funds? Di ba sinabit naman sa'yo? Pero bakit gusto nyo pa rin talakayin? Tinanggal lang confidential funds. Ano pa bang gusto nyo mangyari? Diba? Ito mga Lodi So in the same way, 2022 pwede maging continuing pa rin 2023. At alam din po natin, last year pinagdebatihan po natin ng matindi itong 2022 confidential funds. And in fact, we left a homework for the COA. Sinabi natin sa kanila na kailangan nilang tapusin ang audit by November, I believe mid-November of last year. And since then, hindi na natin alam kung anong nangyari. Hindi na natin alam kung anong nangyari. So that's the reason for why tinatalakay natin ito. And it's a big amount of money. I believe we owe it to the people to understand what happened. Of course, tinanggal na natin noong 2024. Gusto natin malaman, tama ba yung ginawa natin? Kasi baka naman nagkamali tayo. Ulitin natin, Lodi sa kanya mismo galing Hindi na natin alam kung anong nangyari. Gusto natin malaman, tama ba yung ginawa natin? Kasi baka naman nagkamali tayo. Hindi na natin alam kung ano nangyari. Pero ang pagkakaalala ko dito, Madam Kimbo, di ba? Kayo, dyan sa COA, ang uusisa nun, tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo na alam ang nangyari. Ang pagkakaalam ko dyan mga Lodi, sinumiti yung mga requirements na hinihingi nila. Pero ba't ganun yung sagot mo ngayon dito? Hindi mo alam yung nangyayari, kaya kailangan natin talakayin uli ito ngayon. Baka nagkamali lang tayo noong nakaraang taon, at ito nga po, dapat natin talakayin. Gulo! So, ito mga Lodi. So, I think it's worth assessing what we did in 2024 in order to know what to do in 2025. So with that, let's proceed with our next dito. May I? Is this just a point of order? Not a point of order, but you may wish to be rejoinder of what you may wish to be unless it's a point of order, you may wish to be listed. Ayaw niyang pasalitain mga Lodi. And put you here, sir. Parliamentary inquiry, Madam Chair. Yes, Parliamentary inquiry. May I ask if the resource person is required to answer a question that is related to a commission on audit notice of disallowance when she already said she's not going to answer? Also, the notice of disallowance is addressed to the office of the Vice President. And just to make it clear, a notice of disallowance is not a judgment. It is a request. It is an order from the Commission on Audit for the particular office to explain what are the particulars. At saka hindi na yan legislation side. That is already on the accountability side in the budget cycle. So, my parliamentary inquiry, Madam Chair, is that nagsabi na nga siya na hindi siya sasagot, and it is related to the COA notice of disallowance. And just what, sinabi na rin ni former President, it was thoroughly discussed in the previous year. In fact, tinanggal sa budget ng 2024 yung confidential fund. And we know that there's a pending case on that also. To discuss that further might somehow prejudice or be biased whatsoever. So, yun lang po, Madam Chair. Meron na po pending case dito po sa kanilang sinasabi o gusto pag-usapan na confidential fund.
So ano pa ang pinipilit nyo dyan? At eto na ang sinasabi ninyong nasupalpal daw po ni Castro si VP Sara Duterte. Eto po ang totoong nangyari dyan. Para sa inyong kaalaman. Alright, salamat. On your inquiry, the only requirement is to provide a direct response on the question. Meaning to say, a response that is directly related to the question. Meaning to say, kung may question at ayaw niyo pong sagutin doon ng diretsahan na hindi po ako sasagot dun sa tanong. Ang problema po kasi, ang response ay naging hindi related dun sa tanong. Ang pangit kasi, yung tanong kasi nila, okay lang na broad. Pero kapag yung sagot ni VP Sara Duterte, no, and yes, ayaw nilang tanggapin. So kaya ito po yung sinabi ni VP Sara Duterte. Halimbawa, may tanong, ang sagot ay paglalarawan doon sa nagtanong. So hindi naman yun, klaro na hindi yun directly related doon sa tanong. Kaya I think it's a reasonable ask. If there's a question, you may or may not answer. You're not compelled. But you just please say, I do not wish to answer. That's it. At least we know it's a direct response. And with that, we move to the next Madam Chair. Ito na. person on the list. Madam Chair. Madam Chair, hindi na po tayo matatapos. Para sa mga nagsasabing nasupalpal si VP Sara Duterte ni Castro about po dun sa pusit. Eto ang panoorin ninyo para matauhan kayo kung sino ba talaga ang nasupalpal dito sa mga Makabayan Black na pinagtutulungan po nila yata si VP Sara Duterte para madungisan ang pangalan. Eto po yung sagot. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Diba, Madam Chair? Is this an inquiry regarding, He said, yes, and Yes, please, ma'am. I remind also our Yes, ma'am. first persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. Ayaw kasi nilang paalisin si Castro na di umano kasi sangkot siya dun sa kidnapping, mga idol. Or child abuse ba yung sinabi ni VP Sara Duterte? Bakit siya nakaupo dyan? Ayaw payagan ng committee na yan, mga idol. Kasi nga, unity! Unipink! Yung dating magkakaaway ng mga Makabayan Black, ngayon po ay magkakampi na. At bumabalik na po sa dati ang lakas po ng kanilang grupo. So yeah. So if you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit, bakit mo ako kinu-crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire there, the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Ngayon mga Lodi, tanungin ko kayo, sino ang supalpal dun sa sinabi ni Castro? Si VP Sara Duterte ba? O yung Makabayan Black? Anak ng tinapay naman, kasi wag niyong puputulin yung video para hindi naman kayo magmukhang syunga-syunga niyan. Ang dami niyong pinagtutulungan itong Vice Presidente, pero siya lang mag-isa, hindi niyo kaya yan. Yan ang totoo. Okay? Ayan, alam nyo na talagang hindi nila gustong bigyan ng budget si VP Sara Duterte kasi gusto nilang isingit. Dati nang natalakay dyan sa budget hearing na about sa confidential fund na wala naman na ngayon dahil tinanggal na. Tinanggap na po ni VP Sara Duterte na wala na siyang confidential fund. Ano pang gusto nyong talakayin dyan? Natapos na. COA, di ba? Sabi nyo November or December tatapusin nyo yung pag-iimbestiga sa mga reports. Pero ba't ganun? Kayo pa nagsabi niyan, Kimbo, na baka may na-miss out lang kayo. Baka may nakalimutan ba kayo? Ganun ba yung gusto mong sabihin? Na sa'yo mismo galing yun. Ikaw pa nga nagbigay ng deadline nun kung hindi ako nagkakamali. So, kitang-kita naman ang panggigipit nila dito po kay VP Sara Duterte. Usapan po ng 2025 budget hearing pero gusto po nila talagang patagalin ito. Tapos kapag nasupalpal sila mga idol, ayan, kung ano-ano mga pinagsasabi. Gusto nila yes or no ang answer kapag ayaw sagutin. Pero yung question nila mga Lodi, nakakapangsirang puri dito po sa ating Vice Presidente. Tapos sasagot lang siya ng yes or no. Hindi naman po pwede yun. Pabor na pabor sa kanila yun mga Lodi. Kaya hindi na dapat sagutin. Mas maganda yung ginawa ni VP Sara Duterte. Palaban na siya ngayon mga Lodi. Tingnan na lang po natin kung sino po talaga magwawagi dyan. Yung kampon po ba ni Joma o alagad niya at kasama po ng mga Uniping or si VP Sara Duterte at mga supporters po ng mga Duterte. Stay safe mga Lodi and God bless you all. Peace bomb!